Hey guys! So, ayan. Um, 9 pa lang, umakyat na ako. Kasi umalis siya. Ayoko namang maglagi doon sa baba kapag umaalis siya kasi yung asawa niya dumadating. So, umakyat ako. Ito kanina, may dumating na oven, yung foreign tawag nila dito sa Arabic. Oven siya. Tapos, bago dineliver. In-install nila. Tapos, ayun, around 11, nagluto siya. Dumating kasi yung foreign 10. Nagluto siya. Tapos ngayon, sabi niya, huwag mong linisan ng ganito nga ganyan. Nakinig naman ako. Kasi bago. Naintindihan ko naman siya. Sabi niya, ano lang, yung towel lang, futa lang ang ipunas. Or, pag may mantika daw, fairy yung sabon nila sa plato. Yung sabon sa mga kaldero sa plato. Tapos, ngayon, okay lang ako ng okay. Tapos na siya nagluto, nag-prepare ako ng doon sa living room. Doon kasi sila kakain. 2 ng anak niya. Isa pa lang kasi ang umuwi. Tapos ngayon, kumain din ako kasi kapag kakain sila, kakain din ako kasi pagkatapos nilang kumain, walang humpa yung utos. Ngayon, kain ako ng mabilisan. Tapos, ayan na. Sabi niya, kunin mo na yung sofra doon. Kinuha ko na yung sofra. Ngayon, nilinis ko na yung bagong saingan niya. Tapos may marka doon na yung pagluto niya, syempre, apoy. Tapos talsik-talsik. Ayaw nang matanggal. Tapos sabi niya, anong ginawa mo? Sabi ko, madam, yung pagluto mo yan. Malumanay naman yung sagot ko. Sabi ko, yung pagluto mo yan kanina. Sabi niya, hindi. Sabi niya, yung sponge mo may Clorox yan. Sabi ko, di ito lang naman yung pinunas ko. Nilagyan ko yun ng Clorox. Kaso, hindi naman. Sabi ko, madam, hindi yan sa Clorox. Kasi kung sa Clorox yan, lahat ng nadaanan ng sponge ko, nag-iba ang kulay niyan. Sabi ko, itong part na lang na to eh. Itong part lang na to eh. Yung sa gitna na burner. Itong part lang na to ang may ganyan eh. Diyan kasi nagluto. Sabi ko. Sabi niya, hindi. Pinagbintangan na talaga ako. Yung tumawag siya sa asawa niya. Babalik daw niya. Kasi nga sinira ko daw. Sabi, wala daw. Ganyan siya. Ibig sabihin nun, walang utak. Naano na lang ako. Sabi ko, hindi na lang ako nag-react. Dito kasi kahit tama ka, kahit nasa tama ka, huwag ka na lang mag-react. Kapag sinabi nilang kasalanan mo yun. Wala kang laban na mag-react. Ako, hindi na lang ako. Tumahimik na lang ako. Tapos umalis siya, nagdabog. Tapos bumalik na naman siya. Sabi niya, nung paglinis mo, mainit ba? Sabi ko, hindi. Paano naman maging mainit? Ilang oras na. Natapos siya sa pagluto. Mga 1:30 yun. Tapos 2 plus na ako naglinis. Kasi nga inuna ko yung hugasan. Bago yung lutuan niya. Tapos sabi ko, tapos tumawag sa asawa niya. Pagdating ng asawa niya, nagtatalak siya. Alam nyo, wish ko lang talaga hindi ako natutong magsalita ng Arabic. Kasi dati, kahit anong sinasabi ng naging amo ko, nag-smile na lang ako kasi nga hindi ko naiintindihan. Tapos ngayon, na naiintindihan ko na,
Parang masakit kasi pagsabihan kang, sabi kasi ng asawa niya, bakit pinalinis mo sa kanya, alam niyo naman hindi niya alam yan, parang walang ganito, walang ganyan sa kanila, parang ganun. Tapos paano na ngayon yan, sabi niya, para na siyang mamamatay kasi nga kunting ano lang naman, patak-patak, yung parang yung sa pagluto nga niya, yung talsik-talsik ng tubig sa pagluto niya ng ano, tapos nag-fade na yung kulay, still kasi siya, hindi siya tulad ng iba na parang may pintura, hindi madaling maano. Tapos bukas bibidyohan ko. Tapos sabi niya, ang dami niyang sinasabi, sabi niya, nilagyan mo ng Clorox, no? Sabi niya, dito kasi mahilig yan silang magbintang. Sinabi ko na lang na, hindi. Sabi niya, ano ang nilagay mo? Sabon lang talaga? Sure ka? Sabi niya. Nag-smile na lang ako kasi wala, kahit nasa tama ka dito, wala kang karapatan talagang makipag-argumento sa kanila. Kung ano yung paniwala nilang ganun, let it be, kaliwali. Okay, sige, sinira ako, ganyan. Tapos sabi niya, wala nga daw utak, parang ganun. Doon naman sa dati kong customer bago dito, 1 month ako doon, ganun din yung salita niya, wala daw akong utak. Yung comment niya, palagi daw akong nasa kwarto, which is 1 hour lang ang pahinga ko sa pagkain ko ng almusal at 1 hour din sa pagkain ko ng tanghalian. Yung hapunan ko, saka na ako makakakain pagkatapos ng trabaho ko lahat. Ngayon, sabi ko, tapos ang dami niyang sinasabi na, alam mo bang mahal daw yan, ganito ganyan, 1 buwan mong sahod hindi daw kasya dyan sa ano na yan, sabi niya. Nagtimpi na lang talaga ako, yung luha ko parang tutulo na. Tapos umakyat ako dito sa taas. Ayun, sabi ko, umakyat ako dito, nagkunwari akong magpaplansya. Kasi ayokong umiyak doon sa harapan niya. Yung nakikita ako ng mga anak niya, nandun yung asawa niya. Kasi grabe yung mga salita niya sa akin. Yung dati ko ding, nung 1 month ako bago dito sa customer ko na to, grabe din yung salita niya sa akin. Nag-comment pa nga yun sa binasa ko, diba, sa last kong vlog, nag-comment pa nga yun, ano. Tapos ayun, pagpasok ko dito sa kwarto ko, doon na bumuhos talaga yung luha ko kasi naalala ko, nilabas ko lahat ng hinanakit ko. Sobrang sakit sa dibdib, sobrang bigat na. Kasi I think 2 weeks ago, nagkasagutan kami ng anak ko. Sabi kasi niya, wala kang silbing ina. Hindi mo deserve na tawaging mama. At hindi nila deserve yung ako na maging mama nila. Sobrang bigat kasi nga wala man akong mapagsabihan. I have friends naman, may mga friends naman ako, pero
busy din kasi sila. Tsaka ayokong ang sobrang hirap ng pagiging OFW. Lahat ng hirap kakayanin ko naman. Lahat ng mga pang-iinsulto, yung pagod ka na pero utusan ka pa. Yung pagod ka na tapos pagsasalitaan ka pa ng hindi maganda. Tapos, after all, pagkatapos, ganun pa, hindi nila deserve ang magkaroon ng mama na ako. Hindi ko deserve na tawaging mama na wala akong silbing ina. Sabi ko, wala na lang, tumahimik na lang ako. Naisip ko, sabi ko, mafe-feel nyo rin yung nafe-feel ko once na maging ina din, maging ina ka din. Naisip ko, ang hirap ng pagiging isang OFW. Gutom, pagod. As in, walang tulog na maayos. Hindi mo hawak yung oras mo. Kung gusto ka nilang utusan ka. Lahat ng hirap, kakayanin ko. Lahat. Pero yung salita na tanggap ko galing sa anak ko, sobra. Sabi ko, Diyos na lang ang bahala. Basta ginawa ko yung tingin ko tama. Ginawa ko yung tingin ko tama. Bilang isang ina. Pero siguro hindi pa niya alam yung mga sinasabi niya. Sabi pa niya, pag umasenso ako, tingnan mo, sabi niya. Di na lang akong sumasagot. Iniisip ko, pagdasal ko lang talaga ng umasenso ka. Yun talaga ang wish ko. Bago man ako mawala sa mundong to, makita ko kayong umasenso. Di tulad ko na naghihirap na itaguyod sila, makapag-aral lang. Ayan ang buhay ng isang OFW. Sobrang hirap. Yung hirap dito, tapos hindi pa makikita yung effort mo, yung worth mo. Pero okay lang. At least ako ginawa ko yung lahat ng sa tingin ko tama. Siguro sa tingin nila mali. Sa kanila na yun. Pero ako, ginagawa ko talaga kung ano yung tama. Tapos, alam nyo, pag sobrang lungkot ko, naalala ko yung lula't lulu ko at saka yung papa ko. Yun lang kasi silang tatlo sa tingin ko nagmamahal sa akin ng totoo. Tapos sabi pa nila, ang OA mo, sabi ng mga pinsan ko, ang OA mo, iniisip mo kaagad yung mga patay na. Sabi ko, magdasal ka, sabi ko pa. Nagdasal naman ako palagi. Yung pagdadasal palagi, yan. Siyempre, kapag may problema ako, naiisip ko talaga yung mga taong
tunay na nagmamahal sa akin. Kaso lang, hanggang tingin na lang siguro sila, hindi na nila ako mayayakap. Hindi ko na sila mayayakap. Pero pag iniisip ko sila, lumalakas ako. Pag iniisip ko yung mga payo nila, yung mga salita nila, although yung papa ko, hindi ko yun nakita. Hindi ko na matandaan yung mukha niya kasi 1 year old pa lang ako. Pero minsan, nung bata pa ako, dinadalaw niya ako sa panaginip. Kaya yun. Hindi ako umiimik ngayon sa kanya. Tapos sabi niya, oh, bago ka umakyat, tingnan mo muna yung ganito ganyan ha. Yung baka iiwan mo na naman na ganito ganyan, sabi niya. Tapos may kaibigan kasi siyang dumating. Tapos, dahan-dahan lang yung salita ko kasi nagtanong ako kung magluto ba ako ng itlog bukas kasi nga may trabaho yung asawa niya. Tapos papasok yung dalawa niyang anak. Dahan-dahan lang yung boses ko. Sabi ko, magawa ba ako ng itlog? Sabi niya, la! Sinigawan niya ako. Napatingin yung kaibigan niya sa akin. Okay lang. Laban lang. Ganun talaga ang buhay. Sana yung mga anak dyan, nanay nila, OFW, huwag nyo namang pagsalitaan na hindi maganda kasi sobrang hirap namin dito. Yung namimiss ko sila, yung iniisip ko, kumain na kaya sila, pumasok ba sa school. Ayun, sorry, naging emotional ako. Bumuhos lang talaga yung luha ko kasi hindi ko na matiis yung naririnig ko pang salita sa kanila, tapos dagdag pa yung kinimkim ko sa dibdib ko na mabigat na salita ng anak ko. Okay lang. Sana, pinagdasal ko naman na aasenso sila. Ganun talaga. Hindi, yung mga anak natin, hawak lang natin yung mga buhay niyan pag nasa sinapupunan pa, hanggang sa maging iluluwal natin, hanggang sa magiging sanggol. Pero pag lumaki na, 18 years old na kasi siya, di na natin yan masasaklawan yung isip nila, kung ano yung iniisip nila, kung ano yung mga gusto nilang gawin. Kaya let go na lang. Ayan, thank you so much guys. Lumuwag-luwag yung dibdib ko. Lesson learned, pag pumunta ka talaga ng abroad, lalo na dito sa Middle East, magbaon ng sapat na pasensya, sapat na lakas, at kailangan tibay ang loob mo, matibay. Ayan, bye guys. Thank you for watching. Naging emotional si Broken. Bye. Thank you sa support.